Kung lahat ng miyembro ng pamilya mo, responsible. Ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna-number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral. Kung hindi mo na masyadong bumabarkada. At kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa iyo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, wag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, wag mong gayahin. Kung naging selfish siya, wag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niyang maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumigik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, wag mong sisisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Po pwedeng maging kulang ang suporta. Pero mahalaga, lumaban ka ng sobra-sobra.